nga pala si Kuya JL. So, gusto kong simulan ng testimony ko sa kung ano ako dati, kung paano pinilayan ni Lord mula sa mga bagay na umalipin sa buhay ko. Noong high school ako, doon nagsimula ang pagka-addict ko sa computer games, lalo na sa Dota. Simula nang matuto akong mag-computer, naging tambay na ako ng computer shop. Kasama mga classmates at barkada ko, natuto akong mag-cutting ng klase para makapaglaro. Private school ang pinasukan ko noon, kaya full day ang pasok namin. So 6 a.m. to 4 p.m. Hindi rin ako nakatira sa parents ko noon kasi sa auntie ko ako nakatira habang nag-aaral sa Lasal Araneta. So dahil doon, parang naging malaya ako sa disiplina. Imbis na nasa classroom, nasa computer shop ako. Araw-araw uubos ang baon kong 250 para lang makapaglaro ng Dota. Kahit walang kain, ayos lang. Ayos tubig lang sapat na. Simula grade 1 hanggang 3rd year high school ako, nasa section 1 ako. Pero nung 4th year high school, bumagsak ako sa section 3 dahil sa mga bisyo ko. Doon nagsimula ang paninigarilyo. Paunti-unti lang nung una. Nakikihits lang sa barkada. Nalungkot din ang parents ko dahil inaasahan nila na magtatapos ako na top section tulad ng dati. Pagdating ng college, mas lalo pang lumala. Kahit nasa poder na ako ng parents ko, ganun pa rin ang lifestyle ko. Nagkakating pa rin ako at dumadayo sa iba't ibang lugar para makipagpustahan ng Dota. Naglalakad ako pa uwi at papasok kahit malayo yung bahay namin para lang hindi magalaw ang baon ko at may panglaro o may pangpusta ko. Kapag natatalo, gutom, pagod, minsan umiiyak pa. Kapag nananalo, nagyayayaan naman mag-inuman. Dito rin nagsimulang matinding pag-inom ko sa alak. Sa totoo lang, sobrang lakas ko uminom ng alak noon. Kapag alam kong lasing na ako, hindi na ako sa kama natutulog. Sa CR ako natutulog habang nakayakap sa inodoro. Sweet yarn. Para kung masukaman, direkta na sa bowl, di ba? Bukod pa doon, talamak din sa buhay kong panunod ng porn. Halos araw-araw may bagong pinapanood. Nagpapasahan pa kami ng mga classmate ko ng mga skandal. Pero kahit gano'n ang buhay ko, nakakapagtaka na nakapagtapos pa rin ako ng college na may matataas na grades, lalo na sa mga major subject na math. Ngayon, naiisip ko, may plano pala si Lord sa buhay ko kahit hindi ko pa siya kilala noon. Pagkatapos kong graduate, natigil ang Dota pero sumikat naman ang Mobile Legends at COC. At iyon naman ang naging bagong kinadikan ko. Puyat sa kakalaro, puno ng mura kapag natatalo. Nang magtrabaho ako at magkaroon ng sariling pera, lalo pang lumala ang pag-inom ko. Pero doon nagsimulang pagbabago ng buhay ko. Habang nagtatrabaho ako sa Landmark bilang HR timekeeper, may nakilala akong isang napakaganda at napakabait na babae. Kilig yarn. May nakilala akong isang napakaganda at napakabait na babae na ngayon ay asawa ko na. Siya si Sister Ida. So, noong 2015, naging kami. Minsan, niyayaya niya ako. So, 11 years na kami. So, noong na 2015, naging kami. Minsan, niyayaya niya ako magsimba, pero ayoko talaga. Iniisip ko kasi noon, ano namang gagawin ko sa church? Hanggang sa December 2018, pinapunta niya ako sa bahay nila at pinakilala sa parents niya. Ang unang sinabi sa akin ng father-in-law ko, or si Papa na ngayon, magsimba ka. Kaya noong January 2019, nag-start ako umattend ng church. Unang Sunday ko pa lang, kakaiba na agad ang naramdaman ko. Nakita ko kung gaano kamahal ng mga tao si Lord. Nagtataas sila ng kamay, pumapalakpak, sumasamba ng buong puso. So, nasabi ko pa nga kay Pastor Mon noon, bless po, Father. Kasi dati sa dating simbahan, yun yung tawag sa mga leader. So, pero tuloy-tuloy akong umattend noon.
Hanggang April 2019, umattend ako ng EGR. Doon ko tinanggap si Jesus ng buong puso. Doon din ako na water baptized at nabaptize ng Holy Spirit. Doon nagsimula ang tunay na pagbabago ko sa buhay, ng pagbabago ng buhay. Unti-unti akong pinalaya ni Lord. Nawalan ako ng gana sa alak. Nawalan ako ng gana sa ML at games. Pinalaya ako sa pornography. Pinalaya ako sa bisyo at lumang lifestyle. Talagang totoo na kapag kumilos ang Diyos sa buhay mo, babaguhin ka niya. From glory to glory, from grace to grace, ang life verse ko ngayon ay 2 Corinthians 5 verse 17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ang dating katingero, adik sa Dota, naninigarilyo, lasinggero, adik sa porn, adik sa ML, ngayon ay naglilingkod na kay Lord. By God's grace, naging cell leader ako. Nakapagtapos ng evangelism training or evangelism explosion. Nagsiserve sa media team, minsan sa worship team, at tumutulong sa youth ministry. Natuto rin akong magtiwala kay Lord, magbigay ng tithes ng tama, magbasa ng Bible araw-araw, magkaroon ng personal devotion kay Jesus. Tapos ko na rin basahin ang New Testament at ngayon ay nasa Old Testament, nasa 1 Samuel na ako. Ngayon, si Jesus na ang center ng buhay naming mag-asawa. I can truly say today, I am blessed, I am forgiven, and I have been changed. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Lord sa kaligtasang ibinigay niya. From addiction to devotion, Jesus didn't just change my life, He set me free. This is my story of grace.